Magandang araw po sa inyo mga kapatid, magandang gabi. At kita-kita po na naman tayo. Samantala mananalangin po muna ako sandali. Aming amang nasa langit, sa paglapit namin ito sa iyo, magpadala ka ng maraming kaluluwa sa paanan ng aming Panginoong Hesus. At gamitin po niyo ang mensahe ito sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang inyong pagbabalik ay bigla ang pagbabalik mo. Isang iglap sa isang kisap mata, suling tunog ng trompeta, doon ka magbabalik. At panalangin ko yung marami pang maligtas, bagaman hindi lahat maliligtas. Ang panalangin ko yung marami pang maligtas. At maunawaan nila ang kahalagahan, ang pananampalataya sa iyo, sa iyong salita. In Jesus' mighty name, by the power of the Holy Ghost. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Ito na po ang araw ng ating paghahayag ng salita. Ang pamagat po ng aking mensahe ay ang sa Zechariah chapter 1 verse 3. Return to me and I will return to you. Return to God and God will return to you. Yun po ang ibig sabihin. Sa Isaiah po, dinugtungan po, pinaliwanag pa ng uso ni Isaiah ang pagbabalik loob sa Diyos. Bakit kinakailangan magbalik loob? Let him return to the Lord and He will have mercy on him. Yun po, mahabag siya sa atin. Pag tayo magbabalik loob sa Kanya. Dahil gumagawa tayo ng sariling kagustuhan natin. Pero napuputang Diyos. Lalo tayong nalalayo sa Kanya. And I will have mercy on him and to our God, for He will abundantly pardon. Yun po. Gusto po niyang pagpalain tayo, pero hindi po niya. Kung mapagpala tayo, mapagpala kung hindi po tayo susunod sa Kanya. Kung alam na po niyo ang pagnanais ng Diyos na ang lahat ng tao maligtas, makaranas ng kapangyarihan niya, ng pag-ibig niya, ng great provision niya, ay di sana po maraming maliligtas. Do you know that returning to the Lord is the key to restore your healing? To claim the promises of God. Yung po susi ng pagpaano ng balik natin sa Panginoon Abundant life, healing, yan po ang mga promises ng God At sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, bulay-bulayin po nito. Lahat po ng mga ginagawang kautusan sa atin ng Diyos, meron po itong pagpapala. Meron pong reward. Gantimpala. Sumunod lang tayo sa Kanya, hindi po mauubusan ng gantimpala ang Diyos. Hindi katulad sa ibang mga kautusan na walang gantimpala. Ang Diyos po lagi may gantimpala sa Kanya mga utos kung susundin natin. Ang sabi po rito, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves, yan po, and pray, pangalawa, and seek, pangatlo, then I will hear from heaven at isa pa, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Takot-takot ang pagpapala po. Ang ginagawa po natin sa ating sariling sikap tayo, kumukuha ng pagpapala. Sa sariling kalakasan natin. Okay, kailangan po tayo magsumipag sa buhay na ito.
upang tayo mabuhay. Subalit, ang first priority po natin ay ang pagpapala ng Diyos. Kaya nahabag malaki for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iniibig tayo ng Diyos. At nais niya tayong iligtas sa kapahamakan. I will hear from heaven. I will forgive their sin and heal their land. So, God is a God. The God that we serve is a God of reward. Hindi po ba? Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng gantimpala. Pinaglilingkuran, sabi ko po pinaglilingkuran dahil kung ikaw may humihingi ng gantimpala na hindi ka sumusunod, ano mang makukuha mo gantimpala? Wala. Hindi po ba? Ngayon, ang ating pong keyword rito, repentance, pagsisisi. Ay sasabihin ng ibang tao, wala akong kasalanan, wala akong dapat ipagsisi. O walang kabuluhan niya sinasabi nilang yan. Hindi, ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang taong hindi nagkasala. At ang kasalanan ay mayroong wages. Ang wages na yun ay kamatayan, karamdaman, kakulangan. The wages of sin is death. At ang sa kakailalim ng death ay yung karamdaman, mga aksidente. Yun po eh. The wages of sin is death. Kaya nga po, ang ating susi ay repentance. Ngayon po, kung magmamatigas pa ang inyong mga puso, ang Diyos ay hindi liko, pang hindi mabasa, marinig ang inyong mga dalangin, ang inyong mga hinaing. Sumunod po lang tayo dahil sa ating mga ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos ay meron rin pong kung may gantimpala ang paggawa ng mabuti, meron po rin karma kung tawagin sa buong salibutan. What you sow is what you reap. Kung ano mang iyong itanim, ay yung anihin mo. Whether it is bad, whether it is good, anihin mo yun. Sapagkat inyo po ang matas ng Diyos. Na kung tawagin naman sa libutan ay karma. Totoo po yung karma. Ngayon kung naalala po yung aking binahagi sa inyo no, na yung prodigal son, makita po nyo roon kung paano dapat isang magkakumbaba ang isang nawala sa paningin ng Panginoon, yung mga tumaligod na minsan, pero pinagbabalik loob ng Panginoon. Return to me and I will return to you. Upang ang pagpapala ay makanta ninyo. You can claim the promises of God if you will return to Him. Hindi ba itong prodigal son ito ay, kung naaalala nyo, mayaman itong tatlong mag-amang ito. Magkapatid sila lang at saka ama niya. Lumapit siya sa kanyang ama at hiningi ang kanyang mana. Siguro may edad na, siguro gusto niya magsarili. Lumapit ito sa kanyang ama at sinabi, Father, give me my share of the estate. So ang ama naman ay sumunod. He divided his property between him and his brother. When he got his share and journeyed to a far country, nagpunta sa malayong bayan. At doon, inubos niya at nilustay ang kanyang kayamanan. He squandered his wealth in wild living.
wasted all his possession with prodigal living. Ubos. Siyempre, matagal yun na pwedeng isang taon bago naubos, baka higit pa. Naubos. Ngayon, kung ubos na ang iyong kayamanan, ano ang mangyayari sa iyo? Ano ang mangyayari? Magugutom siya. At nung magutom siya, at wala na sigurong malapitan, yung mga kasama niya siguro naglustay sa kayamanan niya, iniwanan na rin siya. Sinabayan naman ng pamalasan ng kanyang pagkawala ng pera na magkaroon ng salot. A severe famine hit the country and began to be in need. And what did he do? He hired himself out to a citizen of that country. He was sent to the field. Dinala sa babuyan. At roon ay namasukan siya to feed the pigs. At habang pinakakain niya mga baboy, para niyang gustong agawan ito ng pagkain sapagkat gutom na siya. He longed to fill his stomach with the fudge that the pigs were eating. At nagbulay-bulay siya. Mabigat ang ginawa niya. Nakikita po ba niya paraan ng Diyos para magsisi ang isang makasalanan? Paligay kayo, nakukuha ninyo. Nagsuffer siya. Hinayaan ng Diyos na magsuffer siya upang mapagbulay-bulay niya ang ginawa niyang kasalanan. At nang hindi na siya siguro makatiis, then he came to his senses and said, I am starving to death in my father's house, and many hired servants had food to share. Maraming pagkain sa kanilang bahay. Naisip niya. At inisip niya, siya magbabalik loob sa kanyang ama, hingi ng kapatawaran. He got up and decided to go home. And while he was still a long way off, his father saw him. Nakita siya. Malayo pa siya. Natatanong siya na kanyang ama siguro. Siguro sabi na, ito yata yung anak ko. Nagbabalik loob. Ang akala ko, patay na siya. Dahil siguro, 2 taon, walang balita. Ay wala pa namang telepono noon, wala pa namang cellphone noon. Paano at siya'y kapuno ng compassion. He ran to his son, threw his arms around him, kissed him, hinalikan siya ng kanyang ama. At humingi ng tawad ang kanyang anak. Father, I have sinned against you, against heaven. I am no longer to be called your son. Pero hindi siya nintili ang kanyang ama. Tuloy pa rin ang pagyakap, paghalik sa kanya. At sinabihan niya ang kanyang mga alipin. Quick! Bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Hindi niya inintindihan ang paghingi ng kapatawaran ng kanyang anak. Pagkos pinalabas pa yung best robe at tinasuot, nilagyan ng sising ang mga daliri at ang sandals at pinalabas pa ang matatabang hayop na alaga. Bring the fattened calf here and kill it
and cook it. Ipinaluto pa. Kaya, tingnan nyo, ang Diyos. Return to me, and I will return to you. Yan po ako ng Diyos at ng tao eh. Pagbabalik loob, hindi naman liko ang Diyos na nagre-return ka, nagmamakaawa ka na eh. Tatalikuran ka pa. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga pinagbabalik loob niya tayo eh. Alam niya na tayo galing sa alikabok. At alam niya pag galing sa alikabok ka. Ay, yung mga anghel, hindi galing sa alikabok eh. Yun yung mga galing sa hangin. Yun ang pagka nagkasala siguro. Magkasala eh. Hindi napatawad yung mga anghel na nagkasala sa kanya. Dahil kilala na siya ng mga anghel eh. Si Satanas na kanyang mga kampon. Hindi na, ewan ko, wala naman ako nakabasa humingi ng kapatawaran yan eh. Siguro kung humingi ng kapatawaran, patatawarin. Pero wala akong nakitang nabasang humingi ng kapatawaran, Maya. Kaya napunta sila sa kaliwa. Pero mamalik tayo rito sa, ang sabi ng Diyos, let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead, and he's alive again. He was lost, and is found. Let's celebrate. Biro mo, nag-celebrate pa. Nagbalik loob ang kanyang anak. Ang kala niya patay na ito. Sapat, mga 2 taon. Hindi sila kikita. Ano makita niya butot balat na lang ito. Kaya sa habag ng amay, halika kayo, susuotan siya ng magandang robe. Suotan niyo ng sing-sing ang mga daliri niya. Lagyan niyo sandalias sa kanya pa. Kunin yung pinatabang guya. Patayin niyo, iluto niyo, at tayo mag-celebrate. Let us celebrate. Yan ang paraan ng Diyos. Tinuturuan tayong magsisi. Sapagat kung hindi natin mararanasan ang pag-aani ng ating itinanim, hindi natin mararanasan magsisisi. Hindi magsisisi itong prodigal son kung hindi nakaranas ng matinding pagsubok. Ayun ang paraan ng Diyos. Kaya pag kayo nakakaranas ng pagsubok, matuwa kayo. Sapagat tinutulungan kayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, pag ikaw ay gumawa ng ganun, bigla ka na lang mamamatay, hindi ka makapagsisisi. Alam nyo, babalik na Panginoon. Nung panahon itong sa New Testament times, mga 2,000 years ago na yan, nung magsisisi Haring David, mga 4,000 years ago na siguro. Pero ngayon, hanggat maaga pa, magbalik loob tayo sa Diyos. Sapagat, hinahayaan lang ng Diyos na yung presensya niya, na ang banal na Espiritu, mawala sa atin. Sapagat tayo nakakaranas ng presensya ng Diyos, ang kapayapaan, ang kagalakan, nasa atin. Hindi ba? Bakit ko nasabi, buhay ang Diyos eh. Galing sa line. Ngayon, ang Holy Spirit, nananamlay yan, nagtatampo, hindi magpaparamdam sa iyo yan. Pag hindi mo nararamdaman ang kilos ng Diyos sa iyong buhay, sa pamamagitan ng Holy Spirit, malulungkot ka. Yun para ng Diyos eh. Para tayo ay magsisi. Sapagkat mahalaga ang presensya ng Diyos, lagi tayo magsisi upang lagi nating madama ang presensya ng Diyos. Nung hindi madama ni David ang presensya ng Diyos, ano ginawa niya? Halos lumuha yan. Ang sabi niya sa
Sa mga awit, 651. Sabi niya rito, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward part, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Alam niya rin gabi. Tinuturuan siya ng Diyos sa ginawa niya kasalanan. At nung nagsisisi siya, tingnan mo sabi niya, give me back your presence. Make me hear joy and gladness. Hindi na siya nakakadama ng kagalakan nang mawala nung manamlay ang Holy Spirit. The bones you have broken hindi na nagre-rejoice. Binali mo, nabali ang aking mga buto sa kanyang tribulation na nadarama. Itinago ng Diyos ang mukha niya kay Haring David. Kaya sabi ni Haring David, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Baguhin mo ang espiritu nasa akin. Do not cast me away from your presence. Huwag mo akong alisin sa iyong presensya. Tingnan mo yan. Umiiyak si Haring David. Dahil ang presensya ng Diyos, hindi na niya madama, hindi na niya makapa. Do not take your Holy Spirit from me. At anong hiniling niya? Restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo ang kagalakan ng iyong pagliligtas sa akin. And now, call me by your general spirit. Alalahanin ako ng iyong espiritu. Restore to me the joy of salvation. At yun ang nadarama ng bawat isang Kristiyano na nakakalimutan marahil sa tindi ng pangailangan, problema. Pero meron namang pasabali ang Diyos. Return to me. Return to me. And I will return to you. Maraming pangako, maraming kautosan ng Diyos. Naroon ako. Maraming utos. Pero ang lahat ng mga iniutos niya, may kapalit na reward. At ito nga ang reward ng prodigal son sa kanyang pagbabalik. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. Let's celebrate. Pero mo ang pagsisising yun. Ang sabi sa pananaksulatan, ang isang nagsisisi, sa isang nagsisisi, libu-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit. Sa isa lamang magsisi, libong anghel nagkakatuwa sa langit. Biro mo yan. Ang kagustuhan ng mga natigalangit, higit sa lahat ng Diyos, ay maligtas tayo lahat. Hindi nga tayo maliligtas sa lahat dahil mas marami yata ang hindi maliligtas dahil sa matitigas ang mga ulo. Ayaw mga kinig. Oo, alam ko na yan. Alam mo nga na may Diyos, pero may tama ka pa relasyon. Pag tama ang relasyon mo sa Diyos, araw-araw maski ka maraming problema, maski ka maraming pagsubok, pag naalaala mo ang pakikisama ng Holy Spirit, the joy of your salvation, the joy of our salvation, the key is the Holy Spirit. Yan ang joy of salvation. Pag nawala yan, walang kabuluhan ang buhay sa ating mga Kristiyanong nakaranas ng presensya ng Diyos. Pero mo, yung naranasan presensya ng prodigal,
considerable na, you know, parallel yan ng Kristiyano at saka sa nalibutan. Nakaranas siya ng presensya ng Diyos. Ngayon, pinaranas sila siya, hinayaan siya ng Diyos na makaranas. Binigay niya ang gusto niya. Yun ang ibig sabihin, no? Upang maranasan mo ang iyong mga tinanim, ay anihin mo. Hinayaan na ng Diyos na maranasan. Kung mangyari kung di natin mararanasan ang ating mga tinanim, ay anihin natin. Hindi tayo manunumbalik sa Diyos. Yan, tandaan ninyo mga kapatid. Kinakailangan maranasan mo ang Diyos sa pamamagitan ng panunumbalik mo. At sa panunumbalik mo yan, ay libu-libong mga anghel ang magre-rejoice at magkakaroon ng selebrasyon. Sapagkat sabi, sila'y nawala at natagpo ang muli. He was lost and is found again. Let us celebrate. Pero mo nagkakatuwa sila, ang mga anghel, ang mga kasambahay niya, nagkakatuwa. Return to the Lord, and He will return to you. He will have mercy on you, and He will abundantly pardon you. Hanggang rito na po lamang. Mananalangin po ako muli. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Panginoong Jesus. At ang mga dalangin ito ay pinakikinggan ng Ama. At ini-execute. Salamat po in Jesus' name by the power of the Holy Ghost.